Nagbabalik po ang Let's Talk still with Congressman Erin Tañada. Congressman, una ko munang tanong, is the freedom of information ay talaga bang sagot ito sa problema natin sa corruption? Para sa akin, oo. Dahil it promotes transparency sa ating pamahalaan. Dahil ngayon, kung pag-aaralan po natin yung panukalang batas, no, mayroon po yun doon mga provision na nagiging mandatory ang para sa ilang mga opisyal na i-disclose sa kanilang mga websites, sa kanilang mga opisina. For example, yung statements of assets and liabilities and net worth, no, ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, mga congressman, members of the Supreme Court, para wala nang excuse sila, members of the armed forces from first star general up, members of the PNP, members of the constitutional commissions, and the ombudsman. So, anong kahalagahan nito? Yung transparency. Kung ang pag-uusapan natin ang statements of assets and liabilities and net worth, ang importante kasi dito, makita ng taong bayan na hindi nagpapayaman sa opisina ang isang lingkod bayan. No? So with the freedom of information and the mandatory disclosures on their websites, people will have direct access to know the net worth of each public officials that I have mentioned. Pero, Congressman, paano, talking about the SALN, paano nga ba talaga namin? May proseso ba na paano namin makita? At ano yung makita namin dapat doon? Sa ilalim po ng ating panukalang batas, maliwanag yung utos eh. Kailangan upon file, a few days after filing, which is April 30 of every year, kailangan immediately uploaded na yan sa website ng mga tanggapan. So all you need to do, no, is to go to the website and you see ano yung SALN ng bawat official na binanggit ko kanina. Ngayon, anong kahalagahan po nito? Makikita naman po natin ano yung mga dineklara po niya mga ari-arian, ano yung mga dineklara po niya mga cash in bank, furniture, jewelries, mga sasakyan. At dito natin malalaman yung kanyang net worth, no? Ngayon, syempre, yung ating mga mamamayan na nakatira, kapitbahay ng itong mga opisyal na ito will be able to confirm whether yung lifestyle ng ating mga opisyal ay beyond what is stated sa kanyang SALN or understated, no? So dito papasok ngayon yung usapin, gumagawa ba ng katiwalian itong opisyales na ito o hindi base sa kanyang SALN. So it promotes transparency. Ito'y isang aspeto pa lang. Yung pangalawang aspeto, pagdating po sa mga infrastructure projects, no, kailangan very clear kung sino yung mga lumalahok sa bidding process. Very clear kung ano yung proyekto na gagawin, no? Project amount. Project amount. All that. With regard to budget processing, that promotes transparency because civil society or even the ordinary person can have access to the budgets of the different, not only LGUs, line agencies, etc. So ito yung sinasabi po natin, promotes transparency, promotes good governance, and promotes accountability. Congressman, minsan kasi sa isang LGU, local government units, minsan ang website hindi yan updated. For example, isang mayor, kunwari, no? Isang mayor, nakita natin, alam naman natin kung magkano lang ang sweldo ng isang mayor, especially kung hindi siya city, just mga second or fourth class mayor. Tapos suddenly, nakita natin na medyo nagpatayo ng medyo magandang bahay or probably another business. So, it would be considered na pwede na namin yung investigahan, na kailangan na talaga namin silipin ang kanyang SALN. Walang masama po doon, no? Pwedeng magsampa ng kaso sa ombudsman. Sila po yung mag-iimbestiga kung sapat ba yung kakayahan ng ating public official magtayo ng ganung kalaking bahay na ito lang yung sweldo. So may proseso naman yan dadaanan para malaman po natin at ma-hold natin accountable ang isang public official. Alalahanin po natin, Derick, ang meron pong separate na chapter sa ating saligang batas ang accountability. Hindi kaya, Congressman, at medyo sinusulong natin itong FOI o the Freedom of Information ay para bang
gamitin natin sa kaso ngayon sa impeachment ni CJ Corona para kumbaga makadagdag sa ano niya, sa kaso niya? Sa ngayon, masasabi po natin wala namang batas ngayon, no? Mhm. So ang pinanghahawakan po namin sa kaso po kay punong maestrado Corona yung Article 11 Section 17, Mhm. no, yung usapin tungkol sa mandatory disclosure ng kanyang statements of assets and liabilities and net worth. Yeah. Sa nakikita po natin mula 1989 hanggang sa kasalukuyan, hindi nagdi-disclose, no, ang mga members of the Supreme Court ang kanilang mga salin. Ang nagiging rason po nila they will be subject to harassment. Lahat naman kami, mga public officials, are subject to harassment. That should not be an excuse for them to actually show to the people and be under the scrutiny of the people kung magkano talaga yung mga ari-arian at kayamanan ng isang lingkod bayan. Ayan. Pero bakit ganun, Congressman? Maganda ang layunin ng bill na to, the Freedom of Information. Bakit parang ang tagal? Tama ang po yun. Bakit? Parang pang maraming humaharang. Alam mo, 14 years na po ito Oo. Ang pinaglalaban po ng mga advocates sa mababang kapulungan. Muntik-muntik na nung 14th Congress na ito'y mapasa at maging ganap na batas. Pero dahil nga sa mga kasamahan ng dating administrasyon, question po nila yung quorum, bagamat may quorum talaga, so hindi na-ratify yung bicameral conference committee report. So sa ngayon, kami naman ay nakikita po namin sa ilalim po ng ating Pangulong Noynoy kung saan siya po ang nangampanya para sa isang transparent, good governance na pamahalaan. Itong panukalang batas ay may pag-asang maging ganap na batas. At sabi nga po namin before the year 2012 or even before the 15th Congress terminates, no, its life terminates in June of 2013. May pag-asa itong panukalang batas na maging ganap na batas. Talagang makakatulong ito para sa ating Pangulo. Congressman, kasi the Truth Commission ay na-squash, like parang nawala. So, ibig sabihin ba itong FOI o the Freedom of Information para ba magiging facilitator para yung spirit ng Truth Commission ay will lives on? Iba yung objective ng Truth Commission. Okay. No, yung objective ng Truth Commission was to ferret out as much details with regard to the past administration and not limited only to issues involving graft. Okay. Merong issues involving human rights violations, etc. Involving the question of the elections of 2004 that is also covered by the Truth Commission. Mas broader yung topic noon kesa mas limitado dahil GMA. Ito mas broader because it not necessarily needs to be directed sa acts of government. It may be directed to specific information that you may need. For example, ikaw ay isang tenant sa isang lupain. Gusto mo malaman kung itong lupain na ito ay pag may may-ari ng gobyerno o pag may may-ari ng isang pribadong tao. Kung gobyerno po yan, baka pwedeng makapag-file ng patent dahil wala naman na pag may may-ari. So this does not necessarily only mean issues of corruption, but issues on how to inform the public on what they want to find out in order to make proper decisions. Sige, Congressman, final questions before we pause for the break again. So, ito sabi mo kanina, this Freedom of Information has been for 10 years na to in the making. Yeah. Pero sino ba talaga nagsimula? Saan ito nagsimula? Kasi, di ba, just like you said, kasama rin kasi ito sa Pinoy Pinoy administration sa good governance at sa mga tamang tuwid at daan. So, kailan at sino talaga nag-umpisa? Well, nagsimula po ito yung mga miyembro po ng Kongreso, kung hindi ako nagkakamali, no, ng 10th Congress. So I do not
recall now who those congressmen were at that time. Mm. Pero sa 14th Congress, itong panukalang batas reached the farthest it has ever reached. Okay. Meaning that it was passed on third reading sa House, it was passed on third reading sa Senate, nagkaroon ng bicameral conference committee, nagkaroon ng BICAM report. Ang kulang na lang ratification, ratified by the Senate, ang House hindi nag-ratify. So nung ako po ay nagsimula noong 2004, kasama na po ako sa mga nag-advocate na ito ay maging ganap na batas. At mukhang sa aking mga balikat na nakasalalay itong pagsusulong nitong advocacy na ito. So last Congress we reached the farthest. This Congress hopefully we would reach the finish line. Sige, diyan ko muna, Congressman. There you have it, mga kaibigan. More of Congressman Tañada later sa final set together. But in the meantime, mga kaibigan, for your suggestions and comments, all you have to do is log on to our website. And also like us on our Facebook and follow us sa Twitter na makikita ninyo sa screen namin dito. We'll be right back.